Ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas ay maliwanag basta tama ang pundasyon ng ating linalatag. Sa matagumpay nating pagbisita sa Tokyo, Japan, na sikat sa kanilang mga modernong teknolohiya, inspirasyon ang kanilang kwento ng mabilis na pagbangon at kaunlaran. Nitong nakaraang linggo ay ginanap ang ating official visit sa bansang Japan. Isa ito sa pinakamahalagang ugnayan ng ating inaalagaan noong paman. Dahil ang Japan ay isa sa ating pinakamatibay na kaibigan lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Nandiyan ang mga pribadong negosyo, mga investment at pagpopondo sa mga big-ticket projects sa ating bansa. Malapit at pamilyar ang ating kultura sa isa't isa. Kaya't ito'y napagtibay na ng panahon at lalo pang namamayagpag. Malaking bagay yan dahil alam naman natin, mga negosyante ito. Ito ay hindi nadadaan sa mga pakiusap. Kung hindi, kung may makita sila na may potential na kakaroon sila ng magandang operation dito sa Pilipinas. Sa kanilang pagpirma ng mga LOI, pinapakita nga nila, tama naman ang ating pagpatakbo ng ekonomiya. Tama naman ang tinutunguan natin. It is also a testament to Japan's contribution in uplifting the daily lives of ordinary Filipinos by sharing Japanese technology and expertise in infrastructure and connectivity. Itong ginagawa nating pagbibisita sa iba't ibang bansa gaya ng Japan para manghikayat ng mga investment ay malaking bahagi ng ating roadmap, kumbaga, tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa bilyong dolyar na halaga ng mga ipapasok na salapi at sa libu-libong trabaho na malilikha nito, isang matatag na ekonomiya ang nakaabang sa atin. Handa naman tayo na maging manufacturing country. At kaya ito ang aming hinihingi sa ating mga kaibigan na sila ay mag-invest sa mga planta, sa mga capital-intensive investment. Ika nga, na sila talaga ay magtatayo ng manufacturing na operasyon dito sa Pilipinas. Maraming trabaho ang ating makukuha dyan. At kapag itong manufacturing ay sumika, ay makakapag-export pa tayo. Malaking bagay yan dahil kailangan paramihin natin ang ating negosyo sa iba't ibang bansa. Kung ang Pilipinas ang nag-export, ay hindi na natin kailangan mag-import. Yung perang yun, maiiwan dito sa Pilipinas para naman tulungan ulit ang ekonomiya. Kaya't mahalaga na masuportahan natin ang manufacturing industry sa kanilang mga kinakailangan. Una na dyan, ang mura at maaasahang supply ng kuryente. Yan ang isa sa mga unang hinahanap ng ating mga investor. Kaya may ilan tayo mga Japanese na kumpanya na gustong tumulong pagdating sa renewables at mayroon ding mga collaborative research and development project tungkol naman sa mga posibleng bagong paraan ng energy production. Ang isa pang mangangailangan ng sapat na enerhiya ay ang mga nalagdaang infrastructure, transportation at housing project. Ang ating mga subway ay isa rin sa mga big ticket projects na pinopondahan ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang lahat ng ito ay posible lamang basta't maganda ang samahan ng public at private sector. Ang Public-Private Partnership na tinatawag o PPP ay lalo pa natin paihigtiin. Kailangan natin ang tulong ng bawat sektor ng buong lipunan. Isa sa pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ay yung pribadong sektor. Masasabi ko naman, ang ating mga negosyante na Pilipino ay talaga namang handang tumulong sa atin dito sa Pilipinas. At isama na natin lahat na ng sektor ng buong lipunan ay kailangan ay sabay-sabay na gumagalaw upang pagandahin ang ating ekonomiya, upang tayo ay makaahon na talaga at maramdaman na natin ang ating bagong Pilipinas. Kapag nag-iisip sila, saan tayo maglalagay ng negosyo? Saan tayo magtatayo ng korporasyon? Saan tayo maglalagay ng planta? Dati hindi tayo iniisip. Ngayon, dahil pinupuntahan natin sila, ipinapaliwanag nga natin ang sitwasyon dito sa Pilipinas, ay alam na nila, pag nag-isip sila, saan kaya tayo pwedeng mag-invest? Saan kaya magandang pagpunta? Saan yung magagaling na trabahador? Ngayon, kung sino man ang isipin nila, kasama na ngayon dyan ang Pilipinas.
Ang pag-aangkat ng bagong teknolohiya at pagiging bukas sa mga bagong kaalaman ay mahalagang bahagi ng kaunlaran. Ang mga modernong pamamaraan ay hindi dapat kinakatakutan, pagkus ay lalo pa dapat natin tangkilikin ang mga ugnayan at pagsasamahang kinakailangan sa ating mga mithiin ay lalo pang aarugain. Hindi lang ang